Hello cupbearers, this is Mommy Archer and Ellie Archer. Ngayon ay August 21, 2025. Kasama namin ang aming advisor at ang iba pa mga officer dito sa eskwelahan at kami po ay nag-aayos ng aming booth para sa gaganaping kompetisyon na Lasa ng Lahi kung saan ipepresent po ng piling estudyante ang kultura at pagkain po ng nai-assign po sa amin, which is ang Itawis. So ayan po, nagsisimula na po na magpako-pako yung aming teacher at magsabit nga nung magiging bubong ng aming booth. So kung wala si sir, hindi rin namin alam mga babae kung paano namin talaga yan aayusin. So nagtulong-tulong na kami, basta pagdating ng advisor namin, nagsimula na kagad siya na, mami, or ano ba yung gagawin natin, no? Kasi mami talaga ang tawag ng mga advisor po sa amin. Tapos, yun nga, tinuro namin, sir, ganito po. To siya na yung bahalang nag-design because yung aming advisor is talaga pong artistic at siya po ang isa sa representative ng Department of Education sa aming division. At ito nga yung aking mga kasamahan, ang anahaw ay kanila ng pinaglaruan at sabi ko, sige, take tayo ng pictures, no? So, yung teacher po namin ang isa sa representative nga po ng division office ng Dasmariñas pagdating po doon sa paggawa ng mga storytelling, no? So we are so proud for you, sir. At the same time, ayan, so ako naman, habang nakaalalay ako sa kanya, nakahawak ako doon sa kabilang kahoy, nagtitake na ako ng video kasi sabi ko, bihira mangyari to. So, at ito yung pinaka first time na kami ay nagkaroon ng bonding. That's why gusto ko meron kaming memory para sa section. Katulad din ng mga ginagawa ko noong pang mga nakaraang school year sa bawat grade ng aking anak. Ako talaga yung nagdo-documentary, no? Dino-document ko talaga yan. In the end of the school year or isang event, sinesend ko yun sa GC para nakikita din ng ibang parents at the same time ay nakikita ng mga bata. Pwede po ninyo itong i-download, no? Para, ay, ito yung memories namin ng grade 4. Kasi ako, yun yung talagang lagi ko sinasabi, iba ang meron kang memories because personally ako, meron akong magandang childhood memory. Hindi pa nga dati ganito kabonggang-bongga yung mga competition noon. Pero dahil nga competitive ang mga napuntang parents dito kay Sir Chucky, syempre hindi kami magpapakabog, no? Ayan. So talagang alalay lang para matapos muna namin yung pinakabubong kasi naantay namin dyan yung table, no? So tignan nyo yung tsura ng teacher namin. At syempre from time to time talaga, pag wala akong maitutulong sa kanila, yun yung ginagawa ko na pitik. Kumbaga, yun yung oras ko para makuhanan sila ng video, makuhaan sila ng picture. Tapos dito nga, sabi ko, hindi kita makita. Sabi ko kay Ate Angela, sagot naman ni Carla, ang laki-laki ko, hindi mo ako makita. So nagtatawanan na lang talaga kami. Kaya sabi ko, sige, hanap ako ng angulo na makikita ko na punctual kaming lahat, no? So yung teacher namin naglinis na dyan. And since magkakalapit naman na yan, sabi ko, mag-picture-picture muna tayo. Siyempre si Ate Angela, hindi niya alam na video to. So lipstick muna nga siya. Tapos yung sige, pitik na, picture na, no? At yun talaga yung isa sa pinaka maganda kasi talagang kanya-kanya din kami nung gawa. So ako ang pinaka na-provide ko po kasi is the anahaw, no? Yan, pinakuha pa po natin yan doon sa mga eskwelahan na napupuntahan ko nga po sa anti-crime. So shout out po kay Ma'am Lori. Maraming salamat. So ito po yung history ng anahaw. Wala si Ma'am Lori that time pero inasikaso ako nung guard. At the same time, itong si Ate Miriam nga po, no, yan, yung pinaka pass forward na keme-keme chuchu niyan. Sinend ko din ito sa GC. Talagang hindi ko pinatawad. Kailangan ang matitira lang dun sa puno ng anahaw is 2 or 1 piraso talaga. Kasi nga sabi ko, kailangan ko ng marami because we also have the costume para sa competition din naman po na gaganapin by 28 ng August ata, I don't know, I just forgot. No, so syempre hindi talaga ako yung tipo ng magulang na magulo sa GC. Pero nakikinig ako, nag-observe ako at the same time
full support ako lalo pag ang teacher po talaga is mabait, no? Syempre kailangan stick ako dun sa advocacy ko na to help, support, and protect all good teachers at all costs. At the same time, yan po, kaya po tayo ay marami pong anahaw. At ito namang isang to, bonggang-bongga naman tong ating tagaluto na to, si Mayora, na gusto talaga niya yung ginagawa niya dun sa ano namin, sa table namin. Habang kaming tatlo nila Carla at ni Sir is kabit na nung ice candy, pinagtulungan namin yan ni Sir. Si Sir yung dun sa banda sa may grills, ako naman yung dito sa may bubungan na Pagkatapos binigay ni Carla yung mga yung mga area na dapat pa namin lagyan para mas maganda yung yung pagkakabit nga. At si Ellie din yung nag-take na itong video na to during the time na nagkakabit na kami nung mga ice candy. Tapos si teacher din namin yung dikit nung mga tela yan sa pagitan ng net at saka nung isa pang tela para mas maganda din naman talagang tignan. At yun na yung ating Encantadia banderitas na gawa ni Janice. So si Janice lang pala ang wala dito. So ito na nga ang plot twist. Marami siyang kinukuhang sili dun sa kanyang bag dahil bukod sa dahon ng saging na kinuha nilang pandagdag, nakakuha pa sila ng okra, sili at saka ng saluyot yata. So yun yung namin, pahabol pa namin kasi akala namin kukulangin pa. And then sabi ko kay Ellie, nak, tulungan mo na kami maglinis nila tita mo para at least hindi tayo masyadong gabihin. Do yan ay mga bandang alas 6 na, no? Kasi pagod na din si Pres, pagod na din si Carla. Actually lahat kami pagod na. Pero we stick to the plan na at least matapos po namin. At salamat naman sa Panginoon na nagbigay ng kalakasan. At syempre, yung saya po na nandun pa rin po hanggang sa matapos po yung ating booth. So, tinuturuan ko lang si Eddie kung paano niya pagpapantay-pantayan nga para at least pagpasok naman ng mga pang-umaga is hindi naman po makalat, no? So, talagang nalinis naman po namin yung classroom. Hindi rin naman po talaga namin pinabayaan. So, yung last trend, kailangan maayos at malinis yung classroom. So, salamat anak kasi tinulungan mo kami, no? Pinahapyawan na lang namin yan. So, dito, medyo madilim-dilim na din po neto kaya nakabukas na yung ilaw at talagang exhausted na kami. Pero sige, laban lang yan. Nakikita nyo medyo madilim na, no? Nakikita nyo sa video. Tapos, ayan, inayos na ni Pres Jonalyn yung namin, yung aming mga bagay-bagay dyan. At syempre, pag uwi, dinala na ni Kuya ating mga kangkong. So, salamat Kuya. At tayo po ay merong kangkong na ipaabot nga po sa ating mga estudyante. Siyempre, hindi po tayo papakabog dahil ang Diyos po ay Diyos na talaga pong hindi madamot at nagbibigay. So, ang ginawa ko nung nakapagpahinga na ako ay tinanong ko na ulit sila ilan ba talaga yung estudyante natin at napagkasya naman po natin yan para doon sa ating mga estudyante na pagbibigyan bukas. Kasi nga, inisip ko baka mamaya naman wala. Pero the Lord will provide na hindi po payag ang Diyos na wala. Kailangan laging meron at ang Diyos ay laging may nakalaan. That's why He is our Jehovah Jireh. So ito naman po yung history nung ating uulamin na laing. Tapos ito na po yung mga na-accumulate ko na pictures. So syempre from time to time picture din pag may time. Ito pala yung mga naunang picture kasi wala pa yung natin, yung kahoy natin dyan, no? Hindi pa naididikit ni teacher. Tapos yun, nakapagmerienda din kami at salamat talaga dahil ang saya namin dyan ay sila lang pala kasi sila lang yung nakukunan ko ng picture, no? Bihira kasi talaga akong mag-appear sa mga photos kasi nga ako yung taga-document. Tapos mag-appear lang ako dyan kapag na si Ellie, siya na yung nag-picture or nag-take ng picture. So dito sinisimulan na talaga namin yung ating bubungan, no? Yung mga video kasi ang mga inuna ko. So nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nga po palagi po niyang sinasagot yung mga panalangin ko. Sabi nga 'di ba, hindi naman lahat talaga ng prayers natin is sinasagot ng Panginoon, but He answer the prayer of the righteous. Kapag yung prayer natin is naaayon sa kanyang kalooban at doon sa kanyang mga plano sa buhay natin, talaga pong sasagutin tayo ng Panginoon. Lagi ko lang po sinasabi sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ako ng maayos na ng mga kasamahan na magulang at mabait po yung teacher. At gusto ko pong mabuhay kami ng professional, harmonious at peaceful sa section namin. Sa mga nakakilala po sa akin, talagang alam nila I'm very selective type of person. Hindi ako basta-basta nakikipag-usap
nakikiusap or nakikimingle because I know what I can provide para doon sa section na pinagpipray ko. At the same time, wala akong ibang prayer para sa section namin, kundi makatulong kami at maging blessing kaming mag-ina. Unang-una sa teacher at doon sa mga estudyante at doon din po sa kanilang mga pamilya. No? So, glory to God because itong grade 4 is, nung una medyo aloof pa kami sa isa't isa pero ay, okay naman pala to di ba? So, kaya po after namin talaga na sa GC, salamat kasi ang gaan po ninyong kasama, nakakapagod yung maghapon, pero ang saya po kasi natapos yung ating araw ngayon na at least kahit papano na ibalik natin yung papuri at pasalamat sa Panginoon sa pamamagitan po na naipag-pray din po natin yung ating mga kasama. And bukas po, no, August 22, loobin ng Panginoon na tayo man po ay palarin na manalo o kung hindi man po tayo palarin is ibabalik pa rin po natin yung papuri, pasasalamat at parangal sa Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay. At higit sa lahat is nagkaroon tayo ng bonding doon sa ating section together with our advisor and other officers. No, though hindi po kami officer, nagpapasalamat po kami sa pagtanggap po ninyo sa amin na kahit po kaunting tulong ay yan naman po ay bukas sa aming puso. At more than pa po dun sa tulong is yung pagmamahalan po natin bilang mga magulang at para dun po sa ating mga estudyante. Piliin po natin yung best interest palagi ng ating mga estudyante. At syempre, tignan nyo naman, talagang palabang kami. Wala kayong magagawa, palabang kami, di ba? So, yun lamang po and abangan po ninyo yung part 2 ng ating video. And syempre po, wag po ninyong kakalimutan na suportahan po palagi natin si Sir Chuck at ang bawat isa po sa ating mga estudyante at nawa po ay mabless kayo. God bless everyone! Hey guys, Mommy Archer and Ellie Archer here at nandito kami sa farm para magpakuha ng ating ipapaluto sa lasa ng lahi, which is yung laing para sa ating mga parents at saka sa aming teachers. Tapos, yung nakikita po ninyo, yan po yung kalawakan ng lupa. Pero hindi pa po yan yung mismong lawak. Meron pa po doon sa likod ng kubo at meron pa po doon sa kabilang farm ng mga patola. So, yung mga dulo-dulo po na yan, nakikita po ninyo, yun po yung ating mga gabi. Usually, yan ay nandoon sa dulo ng ating mga taniman ng kangkong at alugbati. So, kung gusto po ninyo mag-order, kami po yung nagbabagsak doon sa pamilihang bayan at the same time sa Kadiwa. Available po yung ating patola, alugbati, talbos ng kamote, kangkong, dahon ng gabi at sunpo, okra, and talong. So, ayun po, makikita nyo yung mga gabi na yun. Sobrang dami po dyan. Sa kabilang farm naman po yung mga ibang halaman na nakikita nyo. Kaya hindi rin po yan pwedeng galawin dahil iba naman po ang upa ng lupa na yan. Pero sila, marami silang bibe. Tayo manok at bibi lang ang meron tayo, At saka syempre, yung mga halaman na makakain. Ayan. So, next time po, parang na-video ko na din yung yung lawak ng patulahan ng mga nakaraan. Check nyo na lang po sa Facebook ko. And ito po yung ating kangkungan. Again, meron pa pong ganito kalaking lupa doon po sa likod ng kubo na nakita po ninyo kanina. Kaya kung gusto nyo mag-order, magsabi lang po kayo o kaya naman po ay tumawag kayo dito po sa number na nakikita po ninyo para ma-deliveran din po namin kayo para dun po sa inyong mga negosyo pagdating po sa paggugulay. At pagka maulan po ay may mga kuhol-kuhol din po dito. Syempre extra income din po yun, Kaya lang hindi ako marunong magluto ng kuhol. So yun lang po. God bless everyone!